Amen. At, salamat sa Panginoon kahit na kokonti lang po tayo ay tuloy pa rin po tayo 'no, sa ating pag-aaral kasi hindi naman natin 'to puwedeng i-postpone. Praise God. At yung iba ay hahabol na rin. Salamat sa Lord. Yung mga maaga, salamat po at, maaga kayo. Yun nga lang walang walang premyo ang maaga. Kung hindi ay magkasama tayo, 'yon. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this evening that we were able to be together, O Lord God, for this teaching of the First Corinthians. We pray, O Father, that you would give us a wise and understanding heart to understand the words in the letters of Paul. And may you give us the Holy Spirit to guide us today, O Lord God. Guide us in our understanding, guide us in our discussion. Give us wisdom, give us knowledge, give us revelational knowledge, give us your Holy Spirit. That, Lord, as we understand, we would be able to apply them in our lives or understand our situation based on the letters of Paul to the Corinthians. For the modern world, Lord God, the churches that is described by Paul in the First Corinthians, we can clearly mirror ourselves, O Lord God. But I pray, O Father, that you would help us, O Lord, in furthering our understanding, that in our ministry in this modern world, O Father, we will be able to be corrected. We give you our hearts, we give you everything that is in our mind. Our hearts is teachable. So, Lord, help us to learn as we hear this teaching, we pray. May you bless us, O Lord, with peace and joy. May you bless our children as well. Cover them with the blood of Jesus so that we can focus on this teaching of Father. Lord, thank you for everyone who are here, and thank you for those who will join later. But let your mercy be upon us all. We pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po mapagpalang araw po sa bawat isa at, ay dito ako sa aking sariling tahanan. Maraming salamat sa Lord at kami po ay nandirito. Kahit paminsan-minsan lang sa isang taon ay makauwi naman kami. Praise God! At kahapon naman ay nandun ako sa city ng aking ama. At, nagkita kami ng kapatid ko. Thank you Lord for the reunion naman sa kapatid ko. Nag-iisang kapatid ko na nandito sa Davao. Dahil, ah, magkawatak-watak po kami. Yung iba ay nasa Qatar, yung iba ay nasa Maynila at dito. So, mahirap po talaga magkahiwa-hiwalay 'no, lalo na't mga senior. Senior na yung mga kapatid ko. Katulad din sa atin na we are in the family of God. Kahit na magkaiba ang mga churches natin, but we are in the family of God. Iisa lang ang teaching. We also miss of gathering together. We hope one day that we will all see each other, no? But ito na yung gathering natin din na sa online. We gather in the Word of God. We increase our knowledge of who He is. And we thank God for each other dahil pare-parehas tayong tumangkilik sa kanyang mga salita at nabago ang buhay natin, no? That is, I'm always looking forward that there would be kayo po diyan ay magkaroon po kayo ng personal revival din po, no, sa inyong buhay. Kasi what is the point of the teaching kung hindi rin naman kayo magkaroon ng personal revival? Kailangan po magkaroon ng personal revival. Kailangan po na magkaroon ng personal encounter, sa Panginoon. Amen. At yan po lagi nating panalangin na lahat ng mga nakatanggap ng teaching ay mabago ang buhay nila. At, magkaroon sila ng personal revival talaga sa Panginoon, na hindi lamang sa teaching kung hindi as your hearts are changed, dahil dun na lumawak na inyong kaunawaan, ay magkaroon ka rin ng hunger to have a personal encounter with God, no?
Yun po ang purpose din natin sa pagtuturing ito. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa bawat isa. At yes, yung mga nasa work pa or on the way ay sige lang. Off cam muna, no? Yung mga nasa work pa. Pero kung yung hindi naman, ay kailangan ko rin na makita kayo para naman ako may kausap. Mahirap kasi may kausap mo yung sarili mo eh. Hallelujah. Praise God. At gusto ko lang ibalita talaga, no, na I'm so happy na Pastora po, may rin lang po. Naatake ko ng vertigo, Pastora. ano nangyari sa inyo? Ano po, hilo-hilo ako, Pastora. Ngayon? Opo. Okay. Napagod po kayo? Napagod kayo? Hindi. Medyo po, kanina po, naglinis kasi ako kanina. Nagpa-BP po kayo? Tinignan niyo ang blood Opo, pressure? dapat pumaas po yung BP ko. Mataas yung BP niyo. Opo. Okay. Pero nag-ano na po ako ng katapress. Ayun. Kaya lang yung hilo ko po talaga grabe. Oo. Dapat nakahiga lang. Sige. Sige, let us Opo. pray. Okay. Okay, Sige po. panalangin muna natin si Nanay Raquel. Amen. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, Lord, sa iyong mga pangako sa amin, O Panginoon, that you are our healer, O Lord God. We lift up to you si Nanay Raquel, Panginoon, that blood pressure to go down, whatever triggers, so that, Lord God, ano man nag-trigger ng blood pressure na yan, to be removed and to normalize everything in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Ang kanyang pagod, Panginoon, pawiin mo. Renew the strength. And Lord God, normalize the flow of blood in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, thank you, Lord God. From the crown of her head down to the sole of the feet, let your peace be upon her. Peace. I command this body to come down and peace. Let the healing touch of the Lord be upon Nanay Raquel right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you Amen. po. Yes, maya-maya okay na po kayo. Just relax lang po kayo. No? Opo. Sige po. Kabilang po muna ako. Sige po. Okay, hallelujah. Praise God. At nasaan na ba yung Good aking evening po. Good evening po, Pastora. good evening sa lahat. Sige po. Tayo'y mag-continue sa ating pagtuturo. Ano ba yung sinabi ko? Masaya ako kasi dumadami po yung aming original songs, no? Sabi ko nga mayroon tayong dagdag ng mga original song. Meron pa pala tayong songwriter dyan sa Kalbayog. Thank you, Lord. At sinabi ko na kay Bishop na baka pwede naman nating patugtugin kasi meron nang naglagay ng kanyang video. No? Si Arnalyn kilala niyo si Arnalyn, di ba? Arnalyn ng Calbayog. Kaya sabi ko sa kanya, sige, yung composition mo, lagyan mo ng video lyric para mapatugtog natin. Hallelujah. At binigyan niya ng video lyric. Yan. Sabi niya, ang hirap-hirap. Ay, gano'n talaga yun. Paano natin mapatugtog kung walang video lyric? Yan. Amen. Kaya nga dyan sa Hong Kong, ay nanawagan ako kay, sino ba yung pinagawa ko? Si Jovi. Para wala si Jovi. Nandito ba si Jovi? Wala akong nakita ang Jovi dito eh. Hallelujah. Si Joby sana. Kasi sabi ko, Joby, gawin mo. Hindi ko alam kung ginawa ni Joby. Praise God! Next time ipaparinig ko dito kasi meron ng mga video lyrics eh. Hallelujah. Praise God. Okay, so nandito po tayo sa chapter 7 ng 1 Corinthians. Napag-usapan natin dito mga relationship po ito, no? Na dapat po nating ayusin.
Biso po yon. Sunday po nagtitake ang ilang video. Ganun ba? Oy, hindi siya magiging presidente kung laging busy. Kailangan magkaroon din ng time. Thank you, Lord. Okay, so this is the chapter na inaayos yung mga relationship na nalaman natin na hindi mo pa ayos ang kanilang personal relationship sa bawat isa. Hindi rin po maayos ang kanilang yung relationship din sa loob ng kanilang sa kanilang churches diyan sa Corinto. Talagang nagre-reflect siya sa modern churches, no? Ito naman ang pag-uusapan natin na before na pag-usapan natin yung pag-aasawa o pagsasama bilang mag-asawa o bilang live-in partner na pag-usapan na po natin yon. So, kung wala po kayong tanong doon, mag-continue na po ako at mag-continue na po talaga ako. Hallelujah. So, ito naman ang bahagi na sinabi niya to the unmarried and widows. Yung mga hindi nag-asawa at yung mga biyuda, lalo na pag biyuda ay bata pa. Ano sabi naman ni Paul? Now concerning virgins, ito ang unmarried, mga virgins. I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in His mercy has made trustworthy. I suppose, therefore, that this is good because of the present distress, that it is good for a man to remain as he is. Nirekomenda ni Paul na kung wala kang asawa, ikaw lalaki o babae wala kang asawa, mas maganda kung hindi ka na talaga mag-asawa dahil hindi mo alam ang problema ng may asawa. Totoo yan. Dati, pag single ka, malayang-malaya ka. Pagdating mo nang mag-asawa ka na, para bang nakakulong ka na agad. No? May handcuff ka na kaagad. Ano nangyari? Di ba? Hallelujah. Verse 27, are you bound to a wife? Do not seek to lose. Kung ikaw ay may asawa, huwag mong hingin na ikaw ay makalaya sa asawa mo. Ginusto mo yan eh. Wala namang nagtulak sa'yo niyan. Ikaw may gusto niyan. So, diyan ka lang. No? Are you loose from a wife? Kung ikaw naman ay hiwalay, do not seek a wife. Wag ka ring, sa mga lalaki sinasabi niya ito, kung ang lalaki ay hiwalay sa kanyang asawa, wag na siyang maghanap ng panibagong asawa. Kasi bawal yon. But even if you do marry, you have not sinned. If a virgin marries, sabi niya, ang sinasabi niya itong even if you marry, yun yung walang asawa. 'Di ba? Yung walang asawa na gustong mag-asawa, hindi kasalanan. Ang pag-aasawa ay hindi kasalanan. And if a virgin marries, she has not sinned. Kahit ang virgin, mag-asawa siya, hindi rin kasalanan yon. Nevertheless, such will have trouble in the flesh, but I would spare you. Gayon pa man, kung single ka, virgin ka, o ang sabi ni Paul, mas maganda kung hindi ka mag-aasawa. Bakit? Kasi maraming problema sa pag-aasawa. Maraming problema. At once na nandyan ka na, hindi mo na pwedeng isuli. Sabi nga ng mga Bisaya hindi mo, no exchange, no return. Kasi pinatay na ang baboy. Di palitan ng ibang baboy. Ay, hindi pa rin. No return, no exchange. Ganun daw pag nag-aasawa, no return, no exchange. Kaya makinig kayo ha. Kung gusto nyo pala ng ay pwedeng i-refund, ay yung iba ginagawa nila, gumawa ng kasulatan. Pag hindi tayo nagkaunawaan, ay magsulian tayo ng kandila at magsulian ng singsing. Grabe naman.
Pero no return, no exchange po yan. Hallelujah. Praise God. Ayan. So, marriage is not a sin or a bad decision in life, but both parties must be free from any previous marital commitment. Dapat po, walang previous marital commitment kung ikaw ay mag-asawa, sabi ni Paul. Paul's opinion is that it is good for a man to remain single because of the many pressing issues of family matters. Yan ang sinasabing troubles in the flesh. Pagka dati pag single ka, sarili mo lang yung tahanan mo, natutulog ka kung kailan mo gusto, magluluto ka kailan mo gusto. At you own your time, walang nagdi-dictate sa'yo. Pero pag nag-asawa na, hindi ka na pwede matulog kung kailan mo gusto. Kasi maglilinis ka pa. Di ba? Kasi maglalaba ka pa. Marami na. Imbis ikaw lang yung inaalagaan mo, ay may ibang tao na hindi mo naman kilala. Ngayon mo lang nakilala yung taong to. Diba? Malaki na kayo na nagkakilala, pero ginawa kang labandera o ginawa kang utusan. Ay, yan. Diba? Ah, kaya ganun. Ganun po na these are the troubles in the flesh. This is obviously one of the present problem in the Corinthian church. Sexual immorality. Kaya nga sabi ni Paul, hindi na pwede mag-asawa kung nag-asawa ka na. In other words, sa Corinto, nag-exchange sila ng kanilang partners. Malaya silang mag-iwan, mag-divorce, at humanap ng iba. Ito yung nadatnan. Ito yung nireport kay Paul na nangyayari sa loob ng Corinthian church. In which, sa modern day church, nakikita po natin ito. Marami po ito. Karanasan ko lang to ha. Karanasan ko lang po ito. Kukwento ko po sa inyo. Nung na-born again ako in 1997. Pagdating ng 1998 ay marami ng kaguluhan na nakikita ko sa loob ng church. Yung pastor namin gusto nang patalsikin. Bakit? Kasi pag nagpipreach siya, sabi ng isang elder, siya daw ang pinatatamaan. Siyempre, hindi naman makontrol natin yung message ng Lord, ano? Kung tinamaan ka, ibig sabihin may ginagawa. Yun pala, yung elder na yon ay iniwan niya ang kanyang original na asawa at ang kasama niya ay hindi niya, girlfriend lang niya, hindi niya asawa. Buhay pa yung asawa niya. So, dahil malaking tither si elder, no? Siya ang the highest tither, ay siyang nagdesisyon. Kailangan daw ipakita muna sa kanya yung preaching ni pastor bago mag-preach si pastor. Hindi sabi ni pastor, ay hindi. Yung pagiging elder nyo, hindi ko pinakikialaman, pero yung mensahe ng Lord, hindi nyo rin pwedeng pakialaman. No? So nagalit si elder, pinatalsik si pastor. At yung board, dahil malaking tither si elder, walang masay. Ganon ang nangyari nung 1998. At nakita ko rin na si wife naman ni pastor, nag-side siya sa elder. O ba't nag-side? Mawawala ng trabaho ng asawa mo. Yung pala, si wife naman ay nagsiselos siya sa church, sa atensyon ni pastor sa church. Ay, napaka-komplikado po ang problema. Sabi ko, ganito pala sa loob ng church. Ang mga tao, nagkanya-kanyang bangayan, kanya-kanyang accusation. No? Kaya, ganun din sa Corinthian church. Ang Corinthian church, bagamat matagal na sila, hindi pa tayo pinanganak, kaya nandun na sila. Yung problem nila in relationship ay katulad ng problem natin at present. No? Katulad. Kaya maraming mga churches na
okay lang sa kanila na yung mga relationship ng mga tao ay hindi tama. Maraming fornication, okay lang sa kanila na may fornication, okay lang sa kanila na may sexual immorality, okay lang sa kanila yon. Marami pa rin hanggang ngayon mga kapatid, no? Hindi po dapat. Kasi we are ignoring the holiness of God kapag ganyan po ang ating ginagawa. Dapat na-address po yan. Sabi nga ni Paul, that is why Paul formulated the rule, not a command from the Lord, but a rule in order to put order in the Corinthian church. Kaya sabi niya, if a brethren is currently married, he should not seek divorce. Walang divorce. No? At yun din ang sinabi ni Jesus sa Matthew 19, Mark 10:11-12, Luke 16:18, na kung saan sinabi ng Lord na a man should not divorce his wife. And if mag-issue siya ng divorce, both must remain unmarried. Kung gusto mo nang hiwalayan, pwede man, pero hindi ka pwedeng mag-asawa. If a man is divorced, he should not desire to find another wife. Second rule. Else he commits adultery. Oo, sabi na ng Lord yan, no? Na kapag dinivorce ang babae at may ibang nag-asawa sa divorced na babae, ay magko-commit ng adultery. Ay, anong reason natin dito? Ang reason natin dito is, pero hindi, pastora, hindi na sila magkasama. 20 years na silang hindi magkasama. Kahit na. Kasi, in the eyes of the law of the land and the law of God, ay hindi naman talaga kayo nahiwalay unless God intervenes. Unless, no? Meron isang bagay na mag-i-intervene si God. Pero halimbawa, sa batas natin sa bansang ito, meron tayong tinatawag na annulment. No? Wala tayong divorce pero meron tayong annulment. Hindi kasi naging successful yung bill ng divorce. So, meron pa rin tayong annulment. Ang annulment, pinawalang bisa mo ang kasal. Pinawalang bisa ang kasal. Kaya isusoli yung apelyido mo bilang single. Yun na yung apelyido mo. At lahat ng batas na nagsasabi nagbind sa inyo bilang mag-asawa ay wala na po, nabuwag na po yun. Yun ang annulment. No? Talagang no records. Sa atin meron, yun ang sinasabi kong unless God intervenes. Ito may batas tayo, pwede sa atin na mag-asawa kang muli kasi annulled ka na. Our law also allowed that na mag-asawa kang muli dahil na-annulled ka na. Pero kung hindi ka na-annulled, hindi po talaga pwede. Hindi po talaga po pwede. Kahit nasabihin mong 20 years nang hindi kayo nagkita, wala pa rin. Kasi sa mata ng law, unless there is a application, nag-apply ka ng annulment, nangyari ang annulment, na-issuehan ka ng annulment, doon palang masabi na wala kang asawa. Ganun. So, dito sa Pilipinas, maraming nagpa-practice niyan dahil inassume na lang na hindi na kayo nagkikita, hindi na rin kayo nagkakasama, wala nang contact sa previous. Pero in the eyes of the law, siya pa rin yung asawa mo. Yun ang pagkakaimali po natin. Huwag po tayong mag-assume kasi may batas po. Ang pagpapakasal ay hindi lang yun basta nanumpa ka tapos kalimutan mo na. May batas at naka-record sa PSA natin kung sino ang asawa mo. Kahit pa na hindi na kayo nagkikita, pagpunta mo sa batas, pagpunta mo sa opisina ng PSA, inungkat yung history mo, ang pagkatao mo, makikita doon na may asawa ka. Hindi mo pwede sabihin sa PSA, pero hindi na po sila nagkita 20 years ago.
Oo, pero wala namang annulment. So, kailangan merong legal na kaparaanan na ito ay pinawalang bisa. Kung wala, nagkalimutan lang kayo at nag-assume lang kayo na pag hindi na kayo nagkita ay wala na rin. Paano mo nasabi sa batas yan? Paano mo tinanggal sa record? Paano mo sinabi sa gobyerno na hindi na po kami magkasama? Eh lahat may proseso. Mga kapatid ha, lahat may pagproseso. Kaya marami po sa atin dito sa bansang ito na illegitimate ang mga anak dahil inassume ng magulang na dahil hiwalay naman kami sa una, pwede na kaming magsama. Hindi po. Okay? Hindi po. O maliwanag yan. Thank you, Lord. Eh paano kung ang isa sa amin single naman, isa lang ang may asawa, ganun pa rin yon. Yung single, nakakommit siya ng adultery. Kasi nag-asawa siya ng may asawa na kahit na hiwalay na sila ng ilang years na. Okay, kaya kailangan maayos yan. Ano pa? Number 3, if an eligible single man gets married, o ito, walang commitment previously, talagang single siya. He does not sin. O, hindi siya magkakasala. Hindi naman kasalanan ng mag-asawa eh. So, pwede siya mag-asawa. Basta, ang asawahin niya, single din. If a virgin get married, she has not sinned as well. However, at the present condition, there will be many troubles that will challenge the marriage. And Paul's advice is to spare aspiring individual from troubles of marriage. Oh, kung parehong single, gusto nilang mag-asawa. Sinasabi ni Paul, mas mabuti pa na hindi kayo mag-aasawa, mag-remain single na lang kayo, walang you should not consummate one another. Parang ganon. Kasi ang married life, it looks desirable, but there are many troubles inside. Totoo 'yan. Kasi nung mag-asawa ka, kung sino may asawa dito, alam nila 'yon. Kapag mag-asawa ka, you are marrying a person that you've never been with that person for the previous life mo. And you will adjust yourself for that person. I-adjust mo yung sarili mo. No? And constantly, nagbabago tayo. Sabi nga, change is constant. No? Ang pagbabago ng tao, whether you like it or not, nagbabago po tayo. At dapat constantly din nag-a-adjust tayo. Pero kung minsan, ayaw mo nang mag-adjust. Pagod ka na sa kaka-adjust. Ako na naman, ako na lagi. Yan lagi ang ating mga drama sa buhay. Ayaw natin mag-adjust. So, ano nangyari? Gulo. O, magkagulo na kayo. Pagkatapos, may mga anak pa kayo. That added to the gulo. Kasi to have a child is very expensive. Tama po ba? Magkaroon ng anak ay very expensive po yun. Because each child is an expense. Paaralin mo, hindi mo lang pakakainin, damitan, paaralin mo rin yan, i-prepare mo yung kanyang future, no? Ang daming dapat mong gawin. Gusto mong, syempre, ayaw mong mahuli yung anak mo. So, gusto mo rin, updated din siya. Gusto mo rin maganda yung anak mo. Everything that you want for a child is an expense. Kung marami kang mga anak, kailangan magdoble-doble ang trabaho mo para maibigay mo ang lahat. Those are the troubles of life na sinasabi ni Paul. Hallelujah. Teka, may mga tanong agad dito. Bakit pag-aasawa may tanong kayo? Sino bang gusto mag-asawa?
Paano yan, Pastora? Sa ibang bansa may batas na divorce. Hindi naman problema yon. Saan ka pinakasal? Saan ka nagpakasal? Anong bansa? Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas ka nagpakasal, ang batas ng Pilipinas ang applicable sa inyo. Kahit pa may divorce sa kanila. Hindi ka naman niya pwedeng i-divorce doon dahil wala naman kayong record doon. So, pupunta siya ng Pilipinas para i-annul. We have no divorce. Pag sinabi niyang, I will divorce you, sabihin mo rin, well, there is a bad news. We have no divorce. O, ano meron? May annulment kung gusto mo. Oh, I will annul you. Okay, go ahead. It will take 1 year to forever. Kasi matagal talaga mag-annul. 1 year to forever. If you are successful, dahil hindi po ganun-ganun, kabilis ang annulment ha, hindi po ganun-ganun kabilis. Pag sinabi mo, ay bakit yung kilala ko, napa-annul ka agad, may hocus-pocus yon. Oo, may hocus-pocus yon. Ano ang hocus-pocus nun? Magbabayad ka ng mahal. Ito, lawyer na nagsasabi sa akin, ganito ang gagawin nila. Magbabayad ka ng mahal, mga 350,000. Noon pa yon. Ang malay ko ngayon, baka mga 500 na siguro ngayon. I don't know. So, pag magbabayad ka para ibabribe niya yung judge, no? To sign your annulment. Pupuntahan niya kung nasaan kang city at municipality na nagpakasal at yung judge doon ay ibabribe niya to sign in your annulment without hearing. Pagkatapos, kasi babalik siya ng Maynila, ipapublish niya yon, tapos annulled ka na. O, ganon. Hindi ka na mag-wait ng forever. You will just wait for a year or a 2. Oh. Okay, bilis pala. Mabilis pero mahal yung express. Mahal. Kung meron kang 500,000, di okay, go ahead. Yun nga lang, sabi ng Lord, hindi dapat. Pero alam mo, kapag magulong-magulo ang inyong marriage, that can be fixed. Maayos din yan. May kaparaanan ng Panginoon. No? May kaparaanan ng Panginoon. Hindi ko na po sasabihin sa inyo yung ano, baka mamaya sabihin mo, ay, gawin ko nga yung ginagawa ni Pastora. Tumahimik ka. Makinig kasi na sabi ng Lord, bawal. Hallelujah. Okay. Nanay, may kilala po ako. Ayun, maraming mga kilala ang mga ito. May kilala po ako. Married siya pero hiwalay sila ng asawa niya. Okay. Tapos meron po siyang boyfriend ngayon. Aha. Bilis naman ni ate. Sabi niya, ang Lord daw nagbigay ng syota niya kasi humingi daw siya ng sign. Wah! Hindi alam ang batas niyan. Hindi niya alam ang batas. Anong sign? Sabi ni Jesus, I will not give you any sign except the sign of Jonah. Anong sign? Alam nga naman kontrahin ni Lord ang kanyang sinabi. Mali yan. So ano nangyari dyan? Ang nangyari dyan, gumawa siya ng sarili niyang sign. Hindi po pwede. Hindi po pwede yan. No? So, nag-boyfriend ka, dapat inayos mo rin yung iyong kalagayan. Kasi meron naman tayong annulment eh. Ayan, praise the Lord. Si Jo, sabi niya, paano po di nakasal pero nagkaanak at nagkahiwalay, anong kasalanan nila? Hindi sila nagpakasal. Sex outside marriage is either fornication or adultery. May asawa ba any one of them? Kung wala, then fornication. Nagkaroon sila ng fornication. At nagbunga yung kanilang fornication. So, ang kanilang anak
ay unclean. Kawawa naman. Unclean ang mga anak. Walang kamalay-malay yung mga bata. Illegitimate yun, Apostle. Illegitimate. At sa harap ng Lord, unclean. Mm. Kagaya ko po. Oh, kagaya mo ba? Na born again ka na, hindi ka na unclean. Okay, huwag ka na mag-alala. Ikaw ay nilinis na ng Lord. Na born again ka na eh. Ipinanganak ako, hindi po ikinasal ang mga magulang ko. Tapos naghiwalay pa. Wala po akong 1 taon. O, tingnan mo. Nag-decide na lang silang maghiwalay. Di bali, Jo. Maganda ka naman at maganda din ang mga anak mo. Bawi ka na kay Lord. Bawi ka. Praise God! Ah, yan. Sabi ko nga na illegitimate, pero unclean, pero ikaw, Jo, ay nalinis ka na ng Lord. Dahil na born again ka na. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na umiyak mamaya, ha? Praise God. May kakilala ako, Christian. Ako, dami ng kakilala. Siya nag-live-in siya sa lalaki na hiwalay sa asawa o adultery. Sabi niya, pinag-pray daw niya yon kay Lord. Sabi ko sa kanya, hindi yon si Lord ang nagbigay. Tama po, tama, hindi si Lord. Unang-una, bakit si Lord mag-allow sa'yo nang mag-live-in? Ibang Lord ang sumagot nun. Fornication na ang mag-live-in, pero may asawa pala. So, adultery. Oh, ganyon ang problema noon. Huwag kasi natin akusahan si Lord na pagkatapos niya sinabing hindi pwede, ay nag-pray naman ako. Paano mo na siguro? Ako sigurado akong hindi si Lord ang sumagot dyan. No? Dahil may batas na si Lord dyan eh. Ano yun? Babaliin ni Lord ang batas para sa'yo? Mali. Sabi ni Jo, okay po. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Si Jonali naman, kung ang nagpa-divorce po, mag-asawa ulit, pwede siya magpakasal sa ibang bansa. Then, apelyado niya, ganun pa din. Kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta, iisa lang ang batas ng Diyos. Okay? Hindi po nababago ang batas ng Diyos. Batas lang ng bansa. So, may asawa ka sa Pilipinas, pumunta ka sa ibang bansa. Oh. Nag-asawa ka doon. Pagkatapos, hindi mo nagustuhan, malaon, matagal ng panahon after, gusto mong i-divorce dahil may divorce doon sa bansang yon. Dinivorce mo. Umuwi ka sa Pilipinas. Okay, pag-uwi mo sa Pilipinas, syempre, dahil hindi ka naman nagpakasal dito sa Pilipinas, doon sa ibang bansa ka naman nagpakasal, ay single ka sa Pilipinas. Ayon sa PSA, ikaw ay single. Dahil hindi ka naman nagpakasal sa Pilipinas. Okay. Now, single ka, paano yung ginawa mo sa ibang bansa? Pwede ka na bang mag-asawa? Sa mata ng Diyos, nag-asawa ka doon, kitang-kita niya yon. Hindi ka pwede mag-asawa. Pero, ang lusot natin, single naman ako dito. Ay, ganun ba? Ganun ba? So, ano yon? Si God, pikit niya yung mata kasi sa US, nag-divorce ka. Pagdating sa Pilipinas, pikit niya yung mata kasi single naman siya dito eh. Ganon? Uy, magkakasala tayo niyan. God sees everything. No? Hindi siya pwedeng magpakasal. Sa mata ng Diyos, ayusin niya yan, i-confess niya yan. Pero dito sa bansang ito, single ka, pwede kang sabi mo, i-contest mo yan. By law, pwede ako. By law of the land, single ka nga. Iko-confess mo muna yan sa Panginoon. Maghintay ka kung ano sasabihin ng Lord.
Kasi totoo namang single ka sa Pilipinas. Oh, di ba? Meron akong ano niyan, kwento diyan. Hindi naman ito totoong-totoo ito, hindi ito tsismis. Gano'n na gano'n nga ang ginawa nung lalaki. Single siya sa Pilipinas. Hindi niya pinakasalan sa Pilipinas si babae. Doon lang sa abroad. Dumating yung time na hindi na sila magkaunawaan. Kailangan na talaga nilang maghiwalay. Naghiwalay sila. In good terms, naghiwalay sila. Pero yung babae, nako, nasira niya yata ang aking light. Pero yung babae, ay yung lalaki, nag-asawa siya sa Pilipinas. O, di ba? Napundi na yung aking ilaw. Ay, ang kulit. Ayan. Makikita niyo pa rin naman ako, no? Okay. Napundi yung aking isang ilaw. Hallelujah. Praise God. Pag mga ganyan pong mga issue, mga kapatid, kailangan po nating mangumpisal muna tayo sa Panginoon at humingi ng tawad, hingin ang kanyang pagpapahintulot. Ayan. Naiyak po talaga ako now. Thank you, Pastora. Oh, Jo, loves ka ni Lord. Sa totoo lang. Teka, sandali lang mga kapatid, palitan ko yung aking ilaw. Sandali lang. Amen. Okay, so nasagot ko na ang yung mga tanong. Praise God. Maganda po magtatanong. Paul also made mention about the complexity of married life in Romans 7:2-3, saying, "Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living?" Oo. For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the law of marriage no longer applies to her. So, while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. Oh, maliwanag yan ha. Habang buhay pa ang asawa, no? At kahit magkahiwalay kayo, pero buhay pa ang asawa mo, at nag-asawa kang muli, nag-iba, kasi hindi na kayo magkasama, hindi na, may 20 years na kayo magkahiwalay, o meron bang 30 years o 10 years na kayo magkahiwalay, at nag-asawa kang muli, hindi po yan excuse na matagal na kayo naghiwalay, dahil hindi mo po inayos yan sa batas. Kaya sabi niya, makakommit ka talaga ng adultery. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries. Oo. Kasi ang batas po, kahit dito sa Pilipinas, no? Ang batas, there's two kinds of law. The law of the land and the law of God. No? At parehong nagsasabing, hindi ka pwedeng mag-asawa kung hindi pa legally nakitil yung ang inyong covenant as married couple. Ngayon, kay God, hindi pwede as long as buhay pa ang lalaki o ang babae. Walang pwedeng mag-asawa kay God na law. Sa law of the land, hanggat hindi na divorce, hindi na-annulled, wala naman tayong divorce, annulment lang. Hanggat hindi na-annulled ang pagsasama, ang kasal, hindi pwedeng mag-aasawa. Kahit sinong parte, lalaki o babae, hindi pwedeng mag-asawa. Kapag mag-asawa ka ng iba na hindi ka annulled, adultery ang kaso mo. So, kailangan yung pagsasama nyo, kung namatay na yung isa sa mga partner, nabalo ka na, pwede ka nang mag-asawa. Kasi napawalang bisa na yung kasal mo doon sa namatay na kasama mo. Naunawaan? So, hindi pwede ha. Huwag mong patayin yan ha. Dahil gusto mo lang mapalaya.
Papatayin mo. Huwag mong patayin. Hintayin mo. Hintayin mo. Hallelujah! Basta, basta sinasabi ko, hanggat buhay, hindi po pwede. Praise God. Kaya nga, may grace ang Panginoon sa atin. Kasi, inacknowledge niya yung law of the land ng bansa. No, law of the land. Sa ibang bansa, may divorce. Sa ating bansa, may annulment. God is recognizing it. Kasi law ng land yun. Ayan, praise God. Merong tanong? Ano bang tanong nyo? Sige na, tanong na. Kasi maraming gusto mag-asawa dito. Hallelujah. Marami bang gusto mag-asawa? Thank you, Lord. Praise God. Marriage is not something we want now and break up the next day. When we no longer feel the electricity of emotional high. Oh, 'di ba? Nagmamadali tayong kasal-kasal kasi kung sa Bisaya pa nag-unos-unos ang gugma. Sa Tagalog, bumabaha ang pag-ibig. Ay grabe. Oh. Kaya marriage is binding because it is a vow made by two people willingly declared in the sight of the Lord. And those who witness the vow. Oo nga, nag-vow kayo eh. Mag-ingat din kayo sa inyong vow. Di sabi nga ng Lord eh, do not make any vow. Do not make an oath. Pero, naggumawa tayo ng kasunduan. Nag-vow tayo in public, in the eyes of God and in the eyes of those who witness our vow. Nagpakain ka pa nga eh. Pagkatapos, mag-break up lang. Sabi nga sa vow mo, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Oh, grabe. Talagang binain mo ng todo hanggat sa hirap at ginhawa, sa kasaganaan at sa sakit, hanggang sa kamatayan tayo'y maghihiwalay. Ay grabe! Ang tindi ng vow na ito. Sa totoo lang, hindi mo pwedeng punitin ang agreement, ang vow na ito. Kasi bakit? Until death do you part. Death ang sinabi natin. Kaya, pag nag-asawa ka na, no return, no exchange. Okay, tandaan nyo yan, mga single ha. Yung mga single dyan, no return, no exchange. Kung ikaw naman ay nakalaya na, isipin mo rin, huwag ka nang magkamali panibago. No return, no exchange. Hallelujah. Praise God. Ayan. Kaya nga sinasabi ko kay Bishop kung minsan eh, bakit in richer and in poorer, bakit sa akin ay puro poorer, sa iyo puro richer? Sabi ni Bishop, ganun talaga yun kasi loves mo ako. Ay, dapat balanse, di ba? O, ang tanong niya sa akin, eh, bakit nga kayo naman hinihingi niyo lahat ng pera naming mga lalaki? Oh, vow yun! Hindi ba vow yun? Sinabi ko ba, ikaw nga nagbuhos sa kamay ko eh. Di ba yung aras, binubuhos niya yung wealth, no? Sa kamay ng babae. Kukunin ng lalaki, bubuhos niya sa kamay ng babae. Oh, vow mo yun. So, yung sa iyo, yung akin, akin. At yung sa'yo, akin pa rin yan. Kasi binuhos mo dun eh. Kung hindi mo binuhos lahat, o di hindi lahat. Ay, sabi niya, oo nga, no? Tatanggalin ko yun. Tatanggalin ka. Praise the Lord. Kaya, pagka nagagalit ang asawa mo, o masyado kang magastos, sabihin mo, vow mo yan. No? Ikaw mismo ang gumawa niyan, hindi ka naman pinagtulakan. Oh, 'di ba? Kaya ngayon sa mga marriage, pinapagawa talaga namin ng sariling vow ang lalaki at babae. Praise God. Para sila mismo, o ikaw nagsabi niyan ha, naka-record pa 'yon.
Hallelujah. Praise the Lord. And not only that, the couple also signed the contract of their vows, cementing their words before the law of God and the law of the land. Pinirmahan mo din. May video ka pa. No? Pinapanood nyo pa yung prenuptials ang tawag dyan eh. At saka postnuptials. Uy, ang ganda, ang ganda ng damit niya, no? At yung mga kalokohan ninyong ginagawa sa mga drama-drama sa mga ganyan. May video pa. Ang dami mong witness. Kaya dapat pag nagpakasal ka, hindi masyadong maraming witness. Hindi masyadong maraming ninang. Kasi pag maraming ninang, maraming nagte-testify. Oy, kasal ka. Ang hirap umiwas pag ayaw mo na. Ang dami mong iiwasan na ninang. Ay, 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 mga kapatid. Umayos nga tayo, umayos tayo. Okay, so that is marriage. You make a vow, nobody has put you in that vow. You did it yourself. And you also signed that contract. Sana after the vow, ay hindi mo pinirmahan. Alam mo, meron akong ganito. Di pumunta kami ni Bishop, ano? Yung babae, meron talaga siyang previous marriage doon sa ibang bansa. At yung lalaki ay libreng-libre. Alam ng lalaki, pero gusto nilang magpakasal. So sabi namin, saan ka ba nakasal? Sa ibang bansa. So wala kang kasal dito sa Pilipinas? Wala po. Okay. Okay naman pala eh. Single ka? Siya, oo. At nagpakasal ako nung bago siya ma-born again. Nagkahiwalay na sila ngayon. Yung lalaki nasa Canada na, ibang lahi, may asawa na rin. Pero may anak sila, nung lalaking na yon, may anak sila na autistic. Okay. Ngayon gusto niya, alam din yung tatay ng autistic na bata na ang kanyang anak ay autistic. Nangyari yon ang kanilang pagsama dahil bigla nga siyang nabuntis. At hindi man po pwede na hindi paninindigan, so pinakasalan. Pero naghiwalay din. Kasi nung nanganak na siya at nakita niya yung bata, ayaw na niyang humiwalay yung lalaki. Pero nung umuwi sila ng Pilipinas, ay ang lalaki umuwi na rin ng Canada. So nagkahiwalay sila. Nag-asawa na doon ang lalaki sa Canada. Ngayon, gusto nung lalaki kunin yung anak niya dahil hindi siya nagkaanak doon sa second wife niya sa Canada. So sabi ko, ang complicated. Oo. Paano naman itong bagong asawa mo ngayon? So in-interview din namin siya. Ano nung palagay mo? Tanggap mo ba ang lahat ng ito? Sabi niya, tanggap ko po, tanggap ko. Parang anak ko na rin yung batang yon. Okay. So, aalis siya, yung batang yon, pupunta ng Canada, tanggap mo rin. Tanggap ko naman po. Kasi hindi ko naman, tatay din naman niya yon, hindi ko pwedeng pigilin. So, okay na. Ngayon, nung kinasal sila, a lot of things happen. It was really a problem dun sa marriage na yon. Maraming naiyak dun sa marriage yan. Maraming pong nangyayaring kapalpakan. At yung marriage contract na pinipare ni Bishop, nilukot anong tawag dyan? Yung nag-arrange ng marriage, no? Anong tawag dyan? Nakalimutan ko ang tawag dyan. Basta yung mga Coordinator. coordinator. Meron pang isang word yan. Wedding coordinator, yes. Nilukot. Sabi na, bakit mo nilulukot yan? Ay, sorry po. Sa sobrang stress niya, nalukot. Sabi namin ni Bio, ano ba yun? Hindi nila pala alam. First time pala mag-wedding coordinator. So, naggalit na talaga ang mag-asawa. Di natapos na yung marriage. Okay. Nung paglipas ang sabi nga sa kanya ni Bishop, 6 months dapat
balik mo na sa akin, before 6 months, ibalik mo sa akin yung dokumento. Permado na lahat ng inyong mga, mga witness. Bakit? Inulit po yung contract dahil nilukot nga. So, kailangan permahan. At mali-mali yung perma, hindi po pwede dito. Kaya hindi pwede kung saan-saan lang piperma. Kaya inulit lahat. Dapat ang perma, specific po kasi ang PSA, ang gobyerno, dapat magpiperma ka doon lang sa tapat ng pangalan mo. At hindi mag-i-exceed doon. May mga ganun-ganun pa sila. So, inulit po lahat. Tinanong namin, nasaan ang dokumento? Kasi ipapasa na yon. Hala, hindi binalik. Ba't ayaw mong ibalik ang dokumento? Gumastos ka na't lahat. Alam mo sabi, mga kapatid, wag na lang pastor. Tama na po yung nakita ng mga tao na kami kinasal, pero wag na lang kaming mag-submit ng dokumento ng marriage. Eh di baliwala. Sabi ko, gumastos ka lang. Ano yun, show? Hindi natin isasubmit sa PSA? Hindi na daw. Kasi ayaw nung babae na ma-declare siya na married dahil hinihintay niya yung petition ng anak niyang autistic papuntang Canada. Ay, bakit ka nagpakasal? Sabi ko, bakit ka nagpakasal kung ganun pa lang nasa isip mo? Ang gulo-gulo ng isip ng babae. At gusto niyang unawain siya ng lalaki. So, nag-abroad na yung lalaki, bumalik na sa abroad. Dahil ganun ang ginawa ng babae. Anong ginawa ng lalaki? Nag-asawa, nakisama ng iba. O sabi ko sa kanya, miyak siya sa akin. Sabi ko sa kanya, ay ganun talagang gagawin niya. Kasi ininsulto mo siya eh. Sana maunawaan niya ako. Sabi ko, hindi sa lahat ng bagay na gusto mo, unawain ka. Mali ka. Para bang nakakalalaki ka. Pagkatapos niyang gumastos ng katakot-takot, ayaw mong isubmit sa gobyerno yung marriage contract. Ang ibig sabihin nun, pinagtatawanan mo siya. Ano ito? Sarsuela? Yan. Ngayon, nanahimik na siya, hindi pa rin nakaalis ang anak niya. Kaya sabi niya, tanggap ko naman na maghiwalay na kami. Hay, wag po nating gawing drama ang buhay natin na hindi naman kailangan. No? Lesson po yan. Pag hindi mo sinubmit ang marriage contract within 6 months to 1 year yata ang alam ko, hindi ko lang alam kung yun pa rin, ay ma-invalid na po yan. Parang walang kasal na nangyari. Gumastos lang. O, di ba? I pray na nakapulutan ka sa aking kwento, may napulot kayong aral. Praise God. But this I say, verse 29 ng chapter 7, Brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they have none. Verse 30, those who weep as though they did not weep. Those who rejoice as though they did not rejoice. Those who buy as though they did not possess. Verse 31, and those who use this world as not misusing it, for the form of this world is passing away. Anong sinasabi niya dito? Sabi niya, wala nang oras, wala nang panahon para magpaligoy-ligoy, para magpatuloy sa kasalanan. Wala nang panahon para unahin pa rin yung gusto natin. It is time na manumbalik tayo sa Panginoon, humingi ng tawad, magpakumbaba. Ayusin ang sarili before Jesus comes back. Yun ang point niya. For the form of this world is passing.
mawawala ang mundong ito. At lahat ng iyong kinasisiyahan, lahat ng iyong pagpapagal dito sa mundong ito, lahat ng iyong pag-aangkin sa mundong ito ay mawawala lahat-lahat ng yan. Kaya mabuting ayusin na natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos. Verse 32, but I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord and how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. Therefore, there is a difference between wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, and that she may be holy both in the body and in the spirit. But she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. And this I say for your own profit, not that I may put a leash on you, but for what is proper, and that you may serve the Lord without distraction. Huwag na po tayo masyadong gustuhin natin ang gusto nating mangyari sa mundong ito. No? Ang sinasabi ni Paul dito, ang mga walang asawa, ang kanilang desire is to please God. Pero yung may mga asawa, ang kanilang desire is to please their husband or wife. Kaya sabi niya, kung pupwede lang sana na mag-focus tayo sa ating pananampalataya, mag-focus tayo sa ating passion to know Jesus, passion to be with the Lord. Kasi ito nga ang problema sa Korinto. They are so focused on the flesh and possessing the things of this world. Kaya sabi niya, hindi ko ginusto na lagyan ka ng leash. Anong leash? Tali. But you should act properly. Na maglingkod ka sa Panginoon nang walang distraction. Sa paglilingkod ngayon sa church, marami na tayong distraction. Ay, pastor, hindi ako makapunta kasi yung asawa ko. O, di ba? Ano nga nangyayari sa asawa mo? Dapat parehong husband and wife nandoon sa church. Kung mag-serve si wife, mag-serve din si husband. That the family goes together in the church. Wala maiiwan. Parehong magsiserve. Para parehos po natin ang ating mga conduct, ang ating mga paglilingkod, ang ating pag-uugali ay maayos. Kapag iniiwanan natin sa bahay yung ating pamilya tapos tayo lang nagsiserve, syempre, anong mangyayari sa atin? Struggle. Kasi hindi natin sila nadala. Kaya dapat dalhin din natin sila sa pagsiserve sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya, but I want you to be without care. Wala kang masyadong burden. Dalhin mo silang lahat sa church. Pare-parehos kayong mag-serve. Pare-parehos kayong makakilala sa Panginoon. Hallelujah. Hindi yung, pasensya na, hindi ko magawa dahil ayaw ni husband, ayaw ni wife. Nagre-react si wife. Ang anak ko, ayaw niya. Anak ko, marami tayong distraction sa ating paglilingkod. Hallelujah. Verse 36. This is 36. But if any man thinks he is behaving improperly towards his virgin, anong ibig na sabihin? Kung ang isang lalaki na binata, meron siyang improper behavior towards his virgin, ang ibig niyang sabihin ay malikot siya. If she is past the flower of youth, and thus it must be, let him do what he wishes. Kung meron siyang girlfriend,
dapat magpakasal sila. Mag-asawa sila. He does not sin kung mag-asawa sila. Let them marry. Hindi yung mag-practice. Hindi yung mag-live-in muna tayo para i-try natin kung okay tayong dalawa. Walang trial and error sa ano. Walang pre-taste sa marriage. Pareho kayong virgin. Gusto niyong isa't isa. Mag-asawa kayo. Properly. Hindi yung magta-try out kayo. Ano yan? Damit. Verse 37. Nevertheless, he who stand steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep his virgin, that he does well. Ano sinasabi niya sa verse 7? Sinasabi niya, kung mananinindigan ang isang binatilyo at wala naman siyang masyadong kailangan, independent siya, at kaya niyang kontrolin ang kanyang passion, kaya niyang kontrolin ang kanyang desire ng kanyang katawan at ng kanyang kaisipan, at talagang maninindigan siya na hindi niya isusuko ang kanyang pagiging virgin kahit kanino, then sabi ni Paul, he did well. Good, sabi ni Paul. Kasi si Paul, hindi rin siya nag-asawa. Mas prefer ni Paul na wag na lang mag-asawa. Verse 38. So then, he who gives her in marriage does well, but he who does not give her in marriage does better. Mas prefer talaga ni Paul na hindi mag-asawa. At hindi rin magkaroon ng fornication. Hindi rin magkaroon ng sexual immorality. Just keep yourself disciplined. No? Ganyan po. Verse 39, a wife is bound by law as long as her husband lives. But if the husband dies, she is at liberty to marry to whom she wishes, only in the Lord. Oh, hindi basta-basta kung sino yung pakakasalan ng virgin. Hingin pa rin niya. Maaari siyang pumili basta si Lord ang nagbigay ng candidate. Only in the Lord. Kailangan magpakasal pa rin siya sa harap ng Panginoon. Kailangan pa rin niya hingin sa Panginoon sino yung pakakasalan niya. But she is happier if she remains as she is. According to my judgment, and I think I also have the Spirit of God. Sabi ni Paul. Lahat ng ito, no, ng rules, ay rules to ni Paul. Hindi ito ay kautusan ng Lord. Maliban lang doon sa mga meron talagang reference na inutos din ng Panginoon. Dapat hindi ka mangalunya, hindi ka magkaroon ng sexual immorality, hindi ka rin mag-cause ng fornication. Yon. Pero dun sa mga virgin, yan ang sabi ni Paul, this is my rule, mas maganda na hindi ka na lang mag-asawa. Praise God. Sa bagay, maganda din yan. Mahal na kasi mag-asawa ngayon. Mahal din mag-maintain ng asawa. Oo, totoo yan. Praise the Lord. Paul believes that man do not have the luxury of time in this world, and the Lord Jesus is coming soon. The church should not be absorbed by the issues of their marriage or emotion and sentiments, or be distracted by the joy of material possession, and have become attached to this world, because time does not wait for anyone, and this world is passing. Ang sinasabi ko dito, ako na itong nagsasabi, na wala po tayong luxury in this world para tayo ay masobrang matuwa sa mundong ito. Parating na ang ating Panginoong Hesukristo. At ang church, ang local church, ang mga churches ngayon, hanggang ngayon, masyado pa rin po tayo nakafocus sa issue ng marriage, sa issue ng emotion, sa issue ng sentiments. Masyado tayong distracted sa mga sales, sa mga
ano ang trending ngayon. Masyado tayong distracted na bili ko to, gusto ko magkaroon ng ganito. Pero hindi tayo nakafocus ng paghahanda sa ating sarili na sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo maiiwan. Time does not wait for us. Wala na pong oras. Every minute na tayo ay naglalaro, nagmo-move po ang oras. Hindi po tayo hinihintay ng oras. Kaya kailangan po natin magbago na. Magbago na tayo ng paningin patungkol sa ating future. Ang future na dapat na iyong isipin, kapatid, ang sabi ni Paul, is the future with the Lord. Dahil mahirap po na pag bumalik ang Panginoong Hesukristo at hindi ka binalikan. Siguradong masakit yon. Mas masakit pa kaysa kahit anong bagay na masakit dito sa mundo. Yung hindi ka babalikan at yung sasabihan ka ng I never knew you. Masakit po yon. Paul clearly said that he is not restricting, verse 35 ng chapter 7, the Corinthians, but rather he is putting order by establishing what is proper and that anyone in the church may serve the Lord without distraction. Hindi nag-uutos si Paul, pero ang sabi nga niya, hindi ko kayo nire-restrict. But then, ito ang tama, gawin ang tama para hindi tayo magsising lahat. Hallelujah, praise God. So, Paul's rule ng singles. Ito na ang rules ni Paul sa singles. If in relationship, he can control his passion towards his fiancé, that he should marry her. Dapat, kung hindi makontrol, talagang gusto mo nang mag-asawa, hindi, mag-asawa na kayo. If a man has decided firmly not to marry as he is able to control his passion, then it is not a sin. Verse 37, pwede siyang mag-remain single. Basta kaya niyang pigilin ang kanyang sarili. Pangatlo, if a man chooses to marry his fiancé is also good. But the one who decided not to marry is even better. Mas nire-recommend ni Paul na wag na. Pero okay din lang kung mag-asawa ka. Pero kung kaya mo, madisiplina mo yung sarili, wag na. That is verse 38. To spare you from the troubles of life. Ito yung sinasabi, as he escaped the troubles of married life. Verse 33 to 34. Makikita mo yan. And he is able to focus in his time of doing the Lord's work, seeking how to please the Lord. Verse 32. No? So, yung pagiging single ay hindi lamang na pabanjing-banjing. Ang pagiging single, mag-focus ka sa relationship mo sa Panginoon. Yun ang pagiging single. Pero kung gusto mong mag-asawa, ay di mag-asawa ka. Pang-apat, the wife is bound to her husband as long as he lives. But if he dies, then the wife is free and she is free to marry whom she wishes only in the Lord, meaning within the pool of believers. 2 Corinthians 6:14. Kung mag-aasawa din lang tayo, mag-aasawa na tayo ng mga taong nakakilala at may malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya yung mga anak natin, sabihan natin sila, hindi po pwedeng unbeliever. Kasi malaking problema yan. Kailangan believer din. Praise God. Huwag po tayong magpadala sa mga bata na sabihin, ay, magiging born again din siya. Hindi. Ngayon pa lang ma-born again na siya. Na hindi pa kayo mag-boyfriend, girlfriend. Hallelujah. O, na-screenshot na. Okay na. Praise God.
Oy, chapter 8 na tayo. Next time na ang chapter 8. Praise the Lord! If you have no question, that's the rule ni Paul sa marriage, sa mga single and married. Praise God. Meron po bang tanong? Further question? Parang nalungkot kayo ah. Pagod? Hallelujah. Praise God. Pag tinitingnan mo ang rules ni Paul, mas maayos. Kung susundin natin sa church, ang sabi nila nung minsan sa akin, mahirap yan, maraming mawawala sa church dahil hindi nila matatanggap. Ang sagot ko lang lagi, kung ang mawawala din lang naman sa church ay yung mga taong ayaw sumunod o tanggapin ang utos ng Lord, di bali na. Marami pang mga tao sa mundo na nangangailangan kay Jesus na makarinig ng mga salitang ito. Kaysa marami nga kayo, rebellious naman. Mahirap po ang church na rebellious. O puno ng taong ayaw sumunod sa utos ng Panginoon. Mahirap po yun. I don't want to be with that church. Kung ayaw mo sumunod, ay maghiwalay tayo. Ganun agad. No? Anong gagawin ko sa iyo kung hindi kami sumunod? Kailangan sumunod. Maraming benefits ang sumunod. Very generous si Lord kapag ikaw ay matutong sumunod. So, totoo lang po. Sobrang generous ng Lord. Hindi natin matatamasa yung generosity ng Lord kapag hindi tayo willing. Hallelujah! Praise God! So, yan po ang ating chapter 7. At dyan sa ating chapter 7 ay marami tayong dapat pagbulay-bulayan sa ating sarili. Hallelujah! Dapat po natin talagang linisin ang ating mga puso at isip patungkol sa relationship that is happening inside the church. At ganun din sa ating mga sarili. Amen. Glory to God. Ay, wala talagang tanong? Ay, sige, bahala kayo. Gets nyo na talaga ha? Teka muna, may isang nag-message dito. Sa church ho namin, puro may asawa ng iba. Ay! Ang katuwiran, may asawa na ang partner. Mali po yun, kapatid Imelda. Maling-mali. No? Kung makahanap kayo ng ibang church, ganun eh. Ayusin niyo po, ipagpipray niyo po yung church no na malinis ng Panginoon. Hindi lamang church mo ang ganyan, marami pong ganyan. No? Hindi naman sa ayaw ko sa mga taong ganyan, nagpa-practice. Pag mga ganyan, ang sinasabi ko, ang ginagawa ko kasi hindi rin naman nag-escape sa atin na may mga tao din ganon. Ina-advise po na kaagad. Ina-advise na, yes, hindi ka namin nire-reject, pero dahil utos ng Lord, kailangan mo ring ayusin ang iyong sarili. Ayusin nyo. Kasi hindi rin namin kayo gagamitin, sayang, kung kahit na may talent ka, kahit na may obvious na may panawagan ng Lord, pero dahil sa sitwasyon mo, hindi ka magagamit. No? Hindi ko talaga pinapagamit. No? Ako ang tatamaan kasi. That is unholiness before the Lord. Na kung makita niyo yung devotion ko today, ay syempre hindi niyo makita kasi bale, 3 kasi ang devotion group ko. The first one is USA. Nasa devotional 74 na, 75 na ba kami? Sobrang layo na. No? At merong life change devotion. Ang life change devotion nasa 50 na, no? Nasa devotion 50.
ika-50th day na. At merong sa Taiwan na sina Jen ang kasama ko ay nasa 15 o 20, nasa 20 na yata, 20th day. So, ang nauuna lagi ay yung sa US kasi matagal na kami nag-umpisa. Today's devotion, no, na kung saan for the last time, ang utos ng Lord kay Moises, ang sabi nga sa kanya, bago ka mamatay, gawin mo ito. Kailangan mong makipaglaban sa Midian para ma-execute mo ang vengeance of the Lord. Dahil ang Midianites ay tinempt nila ang Israel para magkasala sa Lord. Ginamit ang mga babae, no? The spirit of lust was introduced to them. So yun ang nangyari. So gusto ng Lord na mag-revenge. Si Lord nag-revenge through Moses. At may mga instruction siya. Sinigurado ni Moses, kasi last chance na ni Moses ituwid sa sarili ang kanyang pagsunod. May mga lapses ang obedience ni Moses. Nagkaroon siya ng lapse doon sa tubig, kung saan pinalo niya ang rock na sabi ng Lord ay kausapin. At dahil doon, sa lapse niya na doon, dahil nag-emotional siya, nagpadala siya sa emosyon niya patungkol sa mga taong makomplain, taong makulit, ay hindi niya na-demonstrate ang holiness ni God. Ay hindi siya makapasok sa promised land. Isipin mo, ikaw ang leader. Ikaw ang pinagmulan, no? Nag-umpisa, ikaw ang ginamit mo mag-umpisa. Tiniis mo ng maraming panahon, no? Ang kanilang kakulitan, dumaan ka ng daming hirap-hirap. Pero in the end, hindi ka rin makakapasok. Dahil lang sa pagkakamaling nagawa mo as a leader. So ang hiningi ng Lord sa kanya. Ang sabi niya, this one last time. Bago ka mamatay, kailangan mong execute my vengeance. So nagpili siya ng mga soldiers niya, 10,000 each tribe. So 12 tribes, so mayroon siyang 12,000. 1,000 each tribe. Sorry. 1,000 each tribe. So all in all, ang ginamit niyang mga soldiers to fight against Midianites is 12,000 foot soldiers. At nanalo sila. Dala-dala ng mga soldiers ang mga na-captive, yung mga bihag, yung mga spoils, yung mga nakuha nila doon sa giyera na yon. Tiningnan ni Moses ang isa't isa sa mga soldiers. 12,000, ni isa walang nawala. Walang namatay, ni isa. Pinotektahan ng Lord dahil vengeance nga niya yon. Pero sabi ni Moses, teka muna. Bakit buhay ang mga babae? Lalaki lang ang pinatay nyo. Bakit nyo pinaligtas ang mga babae? Dapat pinatay ng mga to kasi ito din ang ginamit nila para magkaroon ng rebellion o pagkaroon ng lust ang mga Israelita. Dapat pinatay. Lahat ng mga nagkaroon ng intimacy, yung hindi na virgin na mga babae, patay. Pinatay. Lahat ng mga lalaki, kahit bata, patay. Pinatay. Itira lamang ang mga batang babae na mga virgin na maliliit pa. Bakit? Anong gagawin doon? Gawing slave. Kung iisipin mo, yung desisyon ni God, patayin lahat. Kasi vengeance nga niya yun eh. Bakit kasi?
Pati si Balaam kasama. Dahil Midianite si Balaam. Patay din si Balaam. Dahil si Balaam, siya ang dahilan. Siya ang nagsabi, ganitong gawin mo para matisod ang Israel. Sinabihan na si Balaam 3 beses, huwag mong i-cursed. Hindi siya Israelite, pero nakakarinig siya, may gift siya of hearing and seeing the Lord. 3 beses winarningan ni God si Balaam, hindi nakinig. So pinatay din siya. Hindi naman siya kilala ng mga Israelites. Kilala siya ng Lord. Hindi ibig sabihin na meron tayong gift of hearing and seeing with the Lord ay exempted tayo sa batas ng Lord. Tingnan mo si Balaam, hindi siya exempted. Pinatay siya ng Lord. Kasama ang mga Midianites. Kung iisipin mo, Lord, pati mga bata, pati mga walang kalaban-laban, yes, because that is God's vengeance. It only shows you cannot ignore the holiness of God. Pag sinabi niya, tapos. Hindi ka dapat mag-reason. Pero, kasi, pag nag-reason tayo sa harap ng Lord, we disrespect His decision. We cannot do that. We can only obey. Paano yung grace? O meron namang grace. Ngayon, pag nagkamali ka, hindi ka namamatay agad katulad ng mga Israelita noon. That's grace. Grace gives you a chance to think again. That's grace. Grace is not for you to be exempted in the law. But think again. Think you need to change your mind before it's too late. Dahil sa end times, patay kung patay. Pag sinabi ng Lord, I never knew you, ay, hell ka agad yun. We cannot tell God, nasaan ang human rights? Anong human rights? He owns you. Walang human rights kay Lord. Napaka-cruel naman niya. Hindi ba siya, God is love? Nako. Yung pagiging konsentidor mo, hindi yan love ang tawag dyan. Pag ganyan ang reason natin, we ignore the holiness of God. You cannot do that. Hallelujah. Kaya, pag sinabi ng Lord, wag, then wag. Hindi yung, baka naman Lord, pwede. Alam mo si Lord, minsan lang magsasabi niyan. Pag inulit mo pa, titingnan ka na lang niya. Hindi na niya magsasalita. Hindi ka na makakarinig sa kanya. Hanggang sa, ano mangyari sa'yo? Mapahamak ka. Praise God, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At dahil wala pa rin kayong tinatanong, ibig sabihin, naunawaan ninyo. Amen? Pag nag-test tayo, masasagot ninyo. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Bakit tumatawa yung iba? Yung iba nagsara na ng kanilang bintana sapagkat inaantok na sila. Salamat sa Lord. Praise God. Sino ba ang ating tatawagin ngayon? No? Lisel, mag-pray ka nga, Lisel. Mag-pray ka. Hallelujah, Lisel. Nasaan si Lisel? Busy ba, Lisel? Parang busy si Lisel. Praise God. O, sige. Wina, mag-pray ka na, Wina. Let's pray po. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. Father God in heaven, we thank you so much sa mga oras nito, Lord. Salamat, Panginoon, na
sa itinuro po ni Pastora Tess. Thank you, Lord, na binigyan niyo po kami ng kaunawaan about sa marriage, Panginoon, at kung paano kami mamuhay, Panginoon, na dapat malinis kami sa iyong harapan, Panginoon, na dapat, Panginoon, ang aming mga buhay, ituon namin na para sa iyo, Panginoon, hindi sa mga bagay na kung saan nakaka-distract sa aming spiritual life, oh God. Thank you, Lord, na ang mga salita mo, Panginoon, ito po ay ilagay niyo po sa aming mga puso na hindi po ito manakaw, kundi, Panginoon, magkaroon na kapangyarihan na mabago ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastora Tess, Panginoon. At patuloy niyo po siyang gamitin, oh God, more revelational knowledge, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. At sa aming mga nakarinig, Panginoon, ng iyong salita, Lord, thank you na amin po itong malakaran kung ano ang sinasabi, ang iniutos ni Paul about sa mga rules, sa mga single man o sa marriage man, Panginoon, na dapat sundin po namin kung ano ang iniutos niyo po at kung ano ang ipinagbabawal niyo po para sa amin. Salamat, Panginoon, na sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, even mo, Panginoon, Lord, na we are in the online, oh God. But thank you so much, Lord, na tunay nga po na hindi nalilimitahan ang iyong salita, Panginoon. Maraming nakarinig. Amen. At iba't ibang lugar, Panginoon. Ito, Panginoon, inaabot ang iyong mga salita, Lord God. Thank you, Jesus. At sa bawat isa po sa amin, Panginoon, bless us, O God, and protect us, Lord, with your holy blood, Panginoon. At sa aming pagtulog, O God, we ask the Holy Spirit to possess our hearts, our soul, even our mind, Panginoon. Sa aming pagtulog ay mapayapa kami, Panginoon, na matutulog na kasama ang banal na Espiritu. At bukas, Panginoon, salamat na babangunin niyo po kami. Nakakaharapin namin ang isang bagong umaga, bagong pag-asa Amen. na ito ay nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat pamamahay, Lord God. Ikaw po ang maghari sa bawat pamamahay ng mga taong naririto, Panginoon, sa platform na ito. We thank you so much, Lord God. We give you all the glory and honor in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat sa bawat isa. Salamat, Wina. At purihin ng Panginoon. God bless everyone. See you on Thank Thursday. you po, Pastora Tess. God Good bless. night, Goodbye. everyone. Good night. God bless po.